Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at bukirin, doon nakatira si Tomas, isang 30 anyos na magsasaka na matagal nang sanay sa hirap. Ang kanyang tahanan ay isang kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid, nakatirik sa gilid ng kanyang tinatamnan ng gulay. Hindi kalafihan ng lupa at karamihan pa nga ay inuupahan lang niya mula sa matandang may-ari. Sa bawat pagsikat ng araw, madalas na naririnig ang maagang pagtunog ng kanyang alarm clock. Hindi isang cellphone, kundi isang lumang orasan na binili niya pa noong kabataan niya sa lumang tiangge. Bawat umaga bago pa magliwanag, nagbubuhat na siya ng tubig mula sa poso at nagbubungkal ng lupa gamit ang kalaykay at asarol. Sanay na siya sa pawis na dumadaloy sa kanyang noo at sa hapdi ng balat na tinatamaan ng araw. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagod, dala niya araw-araw ang mabigat na pakiramdam ng mag-isang pamumuhay. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga gulay na dadalhin sa bayan kinabukasan, dumaan si Mang Lito, isa sa mga kaibigang kapitbahay na pababata niya. "Tomas," wika ni Mang Lito habang papalapit, "ang sipag mo pa rin kahit walang kasamang tumutulong sa'yo." Napangiti si Tomas, ngunit may halong lungkot. Kung hindi kikilos, sino pa? Wala naman akong ibang inaasahan kundi sarili ko. Sa murang edad, naranasan na ni Tomas ang mawalan ng pamilya. Bata pa lamang siya nang magkasakit nang malubha ang kanyang ina. Kahit anong pagsusumikap ng kanyang ama na makahanap ng pera para sa pagpapagamot, kinulang sila. Hindi rin nagtagal at sumunod ang kanyang ama. Iniwan siyang ulila sa edad na 12. Mula noon, pinasan na niya ang responsibilidad ng sariling kabuhayan. Sa kabila ng lahat, nakilala siya sa baryo bilang isang taong matulungin. Kapag may kapitbahay na walang maipakain sa hapag, handa siyang mag-abot ng kaunting gulay mula sa ani niya. Kahit sa panahong siya mismo ay kinakapos, mas pinipili niyang magbahagi. "Tomas, hindi mo na kailangang magbigay, alam ko namang ikaw din ay kinakapos," sabi minsan ni Aling Rosa, isang biyudang may 4 na anak. "Hindi po ba mas masarap kumain kapag alam mong may natulungan ka?" Sagot niya na may kasamang ngiti. Sa kabila ng kanyang kabutihang loob, may mga tao pa rin sa baryo na minamaliit siya. Lalo na ang mga mayayamang kababaryo na nakasanayan ng magpaarkila ng lupa at kumita ng hindi pawisan. Kapag dumadaan si Tomas sa kalsada, may ilan na bumubulong at pumapansin sa kanyang kupas at may mansang damit. Hindi na lamang niya pinapansin iyon. Sanay na siya sa ganoong trato. Sa kanyang munting kubo, makikita ang ilang lumang kasangkapan. Isang mesa na may bitak sa gilid, 2 upuan na gawa sa kawayan, at isang lumang talan na pinapagana gamit ang kahoy. Sa gilid ng silid ay may nakasabit na lumang larawan ng kanyang mga magulang. Doon siya madalas huminto para magdasal bago matulog. "Ma, Pa, kung nasaan man kayo, sana proud kayo sa akin," mahina niyang bulong gabi-gabi. Minsan, habang nagbibilang ng perang kinita mula sa pagbibenta ng gulay, napabuntong hininga siya. Kakapiranggot lang ang naiipon niya at minsan ay hindi pa sapat para sa abono o binhi para sa susunod na taniman. Ngunit hindi siya sumusuko. Ang simpleng pangarap niya ay makapagpatayo ng mas matibay na bubong at magkaroon ng maliit na indahan para hindi na siya laging umaasa sa palengke. Isang araw ng linggo, habang nag-iigib ng tubig, nakasalubong niya si Tio Ben, ang matandang kapitbahay na minsang naging parang ama sa kanya. "Tomas," sabi ni Tio Ben, "mag-ingat ka sa sarili mo. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa isang araw lang." Numiti siya at sumagot, "Huwag kang mag-alala, Tio. Hanggat kaya pa ng katawan ko, kikilos at kikilos ako." Sa ganitong klaseng pamumuhay, natutunan ni Tomas ang halaga ng tiyaga at pagtitiis. Sa ilalim ng matinding init ng araw o sa gitna ng malamig na umaga, lagi siyang naroon sa bukid, nagbubungkal, nagtatanim at umaasa na darating din ang araw na may magbabago sa kanyang kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya alam
na isang gabi sa hinaharap ay may darating na bisitang babago sa takbo ng kanyang buhay. Isang bisitang magdadala hindi lang ng hiwaga, kundi ng pag-asa at bagong simula. Sa mga gabing mag-isa, nakaupo siya sa harap ng maliit na lamparang degas. Pinagmamasdan ang madilim na bukirin habang iniisip kung ano kaya ang hinaharap. Hindi niya alam na sa ilalim ng mga bituin sa gabing iyon, nagsisimula na ang kwento ng isang pagsasalubong na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Bago tuluyang mamuhay mag-isa si Tomas bilang magsasaka, mahaba at mabigat na pagsubok na ang dinaanan niya. Bata pa lamang siya nang una niyang maramdaman kung gaano kabigat ang buhay para sa isang mahirap. 12 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit na hindi nila naipagamot. Noong panahong iyon, halos walang pagkain sa mesa at ang tanging kabuhayan ng pamilya ay ang maliit na lupang tinataniman ng palay. Naalala pa niya ang mga gabing humahabol siya sa assignment gamit ang liwanag ng lampara habang sa kabilang dulo ng mesa ay inuubo ang kanyang ina. Minsan ay lumapit siya rito at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. "Ma, balang araw bibili ako ng gamot para sa'yo," pangako niya noon kahit alam niyang wala silang pambili. Ngunit hindi na iyon natupad. Ilang linggo lang matapos yun, binawian ng buhay ang kanyang ina at kasunod ay ang pagkamatay ng kanyang ama. Ilang buwan makalipas dahil sa komplikasyon sa baga. Sa biglaang pagkawala ng kanyang mga magulang, napilitang huminto si Tomas sa pag-aaral sa kalagitnaan ng elementarya. Wala siyang ibang kasama sa bahay kundi ang katahimikan at mga alaala. Kung hindi dahil kay Mang Ilyo, isang matandang kapitbahay na walang pamilya, baka tuluyan na siyang napariwara. "Tomas, sabi ni Mang Ilyo noon, kung gusto mong mabuhay sa baryong to, kailangan mong matutong magbungkal ng lupa at magtanim. Hindi mo kailangang maging magaling agad. Basta wag kang susuko." Mula noon, naging parang tatay si Mang Ilyo sa kanya, nagtuturo kung paano magtanim ng gulay, mag-ani ng palay at mag-ayos ng mga gamit sa bukid. Habang lumalaki, natutunan niyang magtiis at magtipid. Isang baso ng kanin at kaunting asin lang minsan ang laman ng hapunan niya. Kapag may ani, nagbabaon siya ng gulay para ibenta sa bayan. Kahit pa ang kita ay halos barya lang. Ngunit kahit ganoon, hindi niya kailanmang nakalimutang mag-abot ng kaunting pagkain sa kapitbahay na higit ang nangangailangan. Minsan, dumalaw siya sa bahay ni Aling Rosa na may 4 na anak. May dala siyang isang supot ng talong at kamatis. "Tomas, paano ka makakapag-ani kung palagi mo na lang ibinibigay ang ani mo?" tanong ni Aling Rosa. Halatang nag-aalala. Ngumiti lang siya. Hindi po masusukat sa pera ang ginhawa ng pusong nakatulong. Pero hindi lahat ng tao ay nakakaunawa sa ganitong kabutihan. Madalas, naririnig niya ang bulungan ng mga mayayamang kababata. "Ay, ayan na si Tomas, yung uli lang walang pera," sabi ng isa. Habang tinatawanan siya, minsan ay sinubukan niyang lumaban ng tingin pero mas pinili niyang tumalikod at magpatuloy sa paglalakad. Alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipagtalo. Dahil sa hirap ng buhay, naging simple ang mga pangarap ni Tomas. Hindi niya iniisip ang mga bagay na hindi niya kayang abutin. Ang gusto lang niya ay isang bubong na hindi tumutulo kapag umuulan at isang maliit na pindahan sa gilid ng kanyang bahay para hindi na siya araw-araw bumabiyahe sa bayan para magbenta. Ngunit kahit ang mga simpleng pangarap na iyon ay tila napakalayo pa rin. Isang alaala ang bumabalik sa kanya tuwing gabi, ang araw na halos sumuko siya. Isang tag-init, nalanta ang karamihan sa kanyang pananim dahil sa matinding init at kawalan ng patubig. Nakatayo siya noon sa gitna ng kanyang bukid, pinagmamasdan ang mga dahong nanunuyo at namamatay. Bakit ganito? Mahina niyang sambit sa sarili. Parang ayaw na ng mundo na mabuhay ako. Ngunit sa gitna ng lungkot, dumating si Mang Ilyo, dala ang isang lumang tabo at timba. "Anak, hindi mo kailangan ng buong dagat para mabuhay ang mga tanim mo. Minsan, sapat na ang patak-patak na pag-asa." Ang simpleng salitang iyon ang muling nagbigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang laban.
Mula noon, natutunan niyang tanggapin ang kabiguan bilang bahagi ng buhay. Hindi lahat ng araw ay maganda, pero hindi rin lahat ay masama. Sa bawat pagsikat ng araw, may panibagong pagkakataon para magtanim, magbago at mabuhay. Kaya kahit alam niyang mahirap ang kinabukasan, pinipili pa rin niyang kumilos at magtiwala sa ilalim ng kalangitan ng baryo. Habang ang ibang tao ay nagpapahinga, si Tomas ay patuloy na nagtatrabaho. Pinipigilan ang takot na baka wala na siyang makain sa susunod na linggo. Hindi niya alam na sa kabila ng lahat ng pagdurusang ito, dahan-dahan na siyang hinuhubog ng kapalaran para sa isang di inaasahang pagdaping. Isang pangyayaring magpapaikot sa kanyang buong mundo. Isang hapon ng Oktubre, madilim na ang langit kahit hindi pa sumasapit ang gabi. Malalakas na hangin ang unti-unting dumadampi sa mga dahon ng palay at sa malayo, tanaw na ni Tomas ang makakapal na ulap na tila may dalang mabigat na pasanin. Ilang araw nang binabalita sa radyo na may paparating na bagyo, ngunit ngayong nasisilayan na niya ang pagbabago ng panahon. Ramdam na ramdam niya ang pangamba. Agad niyang tinapos ang pagbubungkal sa kanyang maliit na taniman ng kamatis at kalabasa. Alam niyang may ilang gulay pa na pwede niyang anihin bago tuluyang sumalanta ang masamang panahon. Habang nag-iimpake ng mga ani, dumating si Mang Lito, humahangos at may daladalang sako. "Tomas, kailangan mo nang maghanda. Yung mga kapitbahay sa kabilang purok, naglalakihan na ang alon sa ilog. Baka mamayang gabi, lumubog yon," sigaw nito. Tumango si Tomas at sinabing, "Opo, Mang Lito, may mga natitira pa akong gulay na pwedeng ipamahagi. Baka makatulong sa inyo." Pagsapit ng gabi, tuluyan nang bumuhos ang ulan. Ang dating mahinang patak ay naging mabigat na hampas sa bubong ng pawid. Ang hangin ay humuhuni, dumadagundong sa paligid. Pinilit ni Tomas na magpahinga, ngunit bawat pang-ihip ng hangin ay tila nagbabanta ng panganib. Kinabukasan, maaga siyang nagising at agad na lumabas. Tumambad sa kanya ang malungkot na tanamin. Maraming puno ang natumba at ang ilan sa kanyang tanim ay nadaganan ng mga sanga. Ang maliit na kubo ni Aling Rosa ay halos mabuwal na at ang ilang bahay sa baryo. Sa ganitong pagkakataon, lumabas ang pagkakaisa ng ilang taga-baryo. Ngunit may ilan ding mas piniling magtago ng kanilang mga panustos. Lumipas pa ang ilang araw bago tuluyang humupa ang bagyo. Ngunit nang bumalik ang sikat ng araw, kasabay nito ang bigat ng katotohanang maraming naapektuhan. Sa sariling taniman ni Tomas, halos kalahati ng kanyang pananim ang natuyo o nalunod sa tubig. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang bukid, hawak-hawak ang isang tuyong tangkay ng kamatis. "Ganito talaga ang buhay, Tomas," bulong niya sa sarili. "Minsan kahit anong sipag mo, kukunin pa rin ng panahon ang pinaghirapan mo." Lumapit si Tio Ben at tinapik siya sa balikat. "Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang mga pananim, parang tao lang yan. Pwedeng mamatay, pero pwede ring buhayin ulit kung may tiyaga." Napangiti si Tomas. Kahit mabigat ang loob, "Tama ka, Tio. Hindi pa ito ang katapusan." Ngunit hindi maikakaila ang katahimikan sa baryo pagkatapos ng bagyo. Maraming bahay ang kailangan ng pag-aayos. Maraming lupang kailangang muling bungkalin. May ilan ding kapitbahay na kinailangan munang lumuwas para maghanap ng trabaho sa siyudad. Sa bawat pag-ikot ni Tomas sa baryo, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang bumangon at magsimula muli. Dala ang pag-asang kahit sa gitna ng pinsala, may darating pa ring panibagong araw para magtanim at mabuhay. Disyembre na noon at ramdam na ramdam ang lamig sa baryo. Kahit walang niebe sa Pilipinas, tila ba nanunuot sa buto ang hangin dumadampi sa balat. Ang paligid ay tahimik na tahimik, maliban sa marahang pagaspas ng mga dahon sa puno ng mangga sa likod ng kubo ni Tomas. Nasa loob siya ng kanyang maliit na bahay, nakaupo sa harap ng lamparang degas habang nagsasara ng supot na may lamang pinatuyong gulay na ibebenta niya kinabukasan. Sa labas, ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang dilim ay halos lamunin ang buong baryo. Tumutulo ang malamig na hamog mula sa bubong
at paminsan-minsan ay maririnig ang mahinang alingawngaw ng aso sa malayo. Sa ganitong oras, sanay si Tomas na mag-isa. Ngunit ngayong gabi, tila ba may kakaibang presensya sa paligid. Biglang may mahinang kaluskos na narinig siya mula sa labas. Tumigil siya sa ginagawa at pinakinggan ang tunog. Akala niya noong una ay pusa lang o baka manok na gumagalaw sa ilalim ng bahay. Ngunit ilan sandali pa, may kasunod na marahang katop sa pinto. Tok, tok, tok. Hindi malakas, ngunit sapat para umalingawngaw sa katahimikan ng gabi. Tumayo si Tomas, kinuha ang maliit na patpat na ginagamit niya kapag nagbubukas ng pinto sa gabi. Lumapit siya at marahang sumilip sa maliit na siwang sa liwanag ng lampara. Nakita niya ang isang babae. Basa ang buhok, nakalaylay sa magkabilang balikat at nanginginig sa ginaw. Suot nito ang isang mamahaling coat, ngunit ang laylayan ay may bahagyang sira at puno ng putik. Binuksan niya ng kaunti ang pinto at nagtanong, "Sino po kayo? Anong ginagawa ninyo rito sa ganitong oras?" Walang agad na sagot ang babae. Sa halip, bahagya lang itong tumingin sa kanya, tila hirap magsalita. Pasensya na, naligaw ako." At ang lamig, mahina nitong sabi, halos hindi maintindihan dahil nanginginig ang labi. Hindi na nag-isip pa si Tomas. Agad niyang binuksan ng tuluyan ang pinto at inalalayan ito papasok. "Halika, pumasok ka muna, basa ka sa ulan." Pagpasok ng babae, napansin niyang may kaunting putik sa mamahaling sapatos nito. May dala itong maliit na bag na mahigpit na yakap-yakap na para bang doon nakasalalay ang buong buhay niya. Itinuro ni Tomas ang bangko malapit sa apoy na ginagamit niya para mag-init ng tubig. "Umupo ka muna, iinitan kita ng tsa." Hindi pa rin gaanong nagsasalita ang babae. Tanging pag-iling at pag-ubo lang ang naging tugon nito habang sinusubukan nitong ikuskos ang dalawang kamay para mag-init. Habang kumukulo ang tubig, muling tinanong ni Tomas, "Galing po ba kayo sa bayan? May hinahanap ba kayo?" Saglit na katahimikan, saka lang ito sumagot, "Oo, pero nawala ko sa daan. Walang dumaraan na sasakyan." Bigla pa akong inabutan ng lamig at ulan. Tumango si Tomas, "Mabuti na lang at napadaan ka rito. Kung hindi, baka magkasakit ka." Matapos maihain ang mainit na tsa, inilagay niya sa mesa ang isa pa niyang lumang kumot. "Isuot mo ito, mas makakainit yan kaysa sa coat mo na basa." Kinuha ng babae ang kumot at mahina ang tinig na nagpasalamat. "Salamat sa kabutihan mo." Sa ilalim ng dilim ng gabi, naroon silang dalawa sa maliit na kubo. Magkaharap, ngunit parehong may tanong sa isipan. Sa paningin ni Tomas, halata na hindi karaniwang bisita ang babaeng ito. Makinis ang kutis, walang bakas ng pag-aalaga sa bukid o gawain sa bahay. Ang mga kamay nito'y malambot, walang kalyo, ngunit halata ring pagod at takot ang nasa mga mata nito. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Tomas. Pinagmamasdan niya mula sa kabilang sulok ang panauhing ngayon ay nakabalot sa kumot at nakatulog sa mahabang bangko. Sa bawat tunog ng hangin sa labas, napapatingin siya sa pinto. Iniisip kung ligtas nga ba silang dalawa. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, nanaig sa kanya ang awa at malasakit. Sa isip niya, kahit hindi niya alam kung sino talaga ang babaeng ito, hindi niya hahayaang magpalipas ito ng gabi sa lamig at dilim ng kalsada. At doon sa katahimikan ng gabi, hindi pa niya alam na ang simpleng desisyong pagbuksan ng pinto ang magiging simula ng isang kwentong babago sa takbo ng kanyang buong buhay. Sa pagsapit ng madaling araw, gising na si Tomas. Sanay ang katawan niya na bumangon bago pa sumikat ang araw. Ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa kabilang bahagi ng kubo, naroon pa rin ang babaeng kanyang tinulungan kagabi. Nakabalot pa rin ito sa lumang kumot at bahagyang nakatagilid, tila mahimbing na natutulog. Sa liwanag ng umaga na sumisilip sa siwang ng dingding, mas malinaw niyang nasilayan ang mukha nito. Maputi at makinis ang balat ng babae, tila hindi sanay sa matinding sikat ng araw.
Ang mga pilik mata nito'y mahahaba at ang ilong ay matangos. Kahit wala pang ayos at bahagyang magulo ang buhok, kitang-kita ang kakaibang ganda na hindi mo basta makikita sa mga taga-baryo. Ngunit may kung anong lungkot na nakaukit sa mga labi nito kahit na natutulog. Maingat na kumilos si Tomas para magpakulo ng tubig at maghanda ng kaunting agahan. Pritong itlog at sinangag mula sa natirang kanin kagabi. Hindi nagtagal, nagising ang babae. Bahagya itong nag-ayos ng sarili at umupo sa bangko. Magandang umaga, bati ni Tomas habang abala sa kusina. Mahina ang tinig ng babae nang sumagot, magandang umaga rin. Pasensya na sa abala kagabi. Walang problema, sagot ni Tomas. Hindi naman pwedeng hayaang magpalipas ka ng gabi sa kalsada, lalo na sa lamig na ganito. Habang kumakain, napansin ni Tomas ang coat na suot ng babae kagabi, nakasabit sa gilid ng dingding. Maganda ang tela at halatang mamahalin, ngunit may bahagyang sira sa laylayan at may mga mantsa ng putik. Hindi ring maiwasan ni Tomas na mapansin ang maliit na bag na mahigpit pa ring hawak ng babae. Tila ba iyon ay napapahalaga? Kung ayos lang, ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Tomas habang nagsasalin ng kape sa baso. Elena, sagot ng babae, hindi tumitingin ng diretsyo. Ikaw? Tomas, maikling tugon niya. Matagal ka na bang naglalakad kagabi? Tumango si Elena. Oo, may hinahanap sana ako, pero nawala ako sa daan. Wala na ring dumadaan na sasakyan, kaya naglakad ako. Hindi ko na malaya na sobrang lamig na pala. Hindi na nag-usisa pa si Tomas. Kita niya na may pag-aalangan sa mga sagot ni Elena, kaya pinili niyang huwag pamungulitin ng tanong. Sa halip, inalok niya ito na magpahinga muna sa kanyang kubo hanggang sa makabawi ng lakas. Salamat, wika ni Elena, mahina ngunit sinseridad. Sa sumunod na mga oras, sinubukan ni Elena na tumulong kahit papaano, kahit hindi siya sanay. Kinulungan niyang maglinis sa bakuran at magbuhat ng kaunting kahoy para sa gatong. Mapapansin na mabagal ang kilos niya at paminsan-minsan ay humihinto para magpahinga. Ngunit para kay Tomas, sapat na ang pagsisikap na ipinakita nito. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Elena sa kubo. Pinahitaan siya ni Tomas ng kabaitan. Pinakain ng mga simpleng luto mula sa kanyang ani at ipinahiram ang isa pa niyang kumot para sa mas komportableng pagtulog. Kapag gabi, nagkakaroon sila ng maiikling kwentuhan habang umuulan sa labas. Minsan ay nagtanong si Tomas, may pamilya ka ba na nag-aalala ngayon sa'yo? Ngunit mabilis na nag-iwas ng tingin si Elena at sinabing, meron, pero hindi ko muna sila gustong makita. Minsan, habang naglalakad si Tomas sa palayan, naalala niya ang unang impresyon niya sa babae. Ang itsura nitong tila galing sa ibang mundo, malayo sa simpleng pamumuhay sa baryo. May tanong sa kanyang isip kung bakit ito naligaw sa lugar na halos walang dumadaan na dayuhan. Ngunit sa ngayon, pinili niyang hindi panghimasukan ang pribadong buhay nito. Ang mas mahalaga sa kanya ay ligtas si Elena at hindi giniginaw sa kung saan. At sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin at mga gabing tahimik sa baryo, unti-unting namumuo ang pakiramdam na may mas malalim pang dahilan kung bakit napadpad si Elena sa kanyang pintuan. Isang bagay na sa ngayon wala pa siyang ideya, ngunit darating ang oras na mabubunyag at magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa simpleng buhay na kanyang nakasanayan. Lumipas ang 2 araw mula ng unang gabing pinatuloy ni Tomas si Elena. At sa panahong iyon ay unti-unting nasanay ang kubo niya sa presensya ng isa pang tao. Kung dati tanging kaluskos ng hangin at lagaslas ng dahon ang kasama niya tuwing umaga, ngayon ay may naririnig na rin siyang mahihinang yabag at tinig ng isang babae na minsang humuhuni habang naglilinis sa bakuran. Isang umaga, habang abala si Tomas sa pag-aayos ng mga kamatis sa bayong, lumapit si Elena dala ang isang basyong timba. Tomas, mahina niyang wika, pwede mo ba akong turuan kung paano mag-igib sa poso? Hindi kasi ako sanay. Mumiti si Tomas at inabot ang timba. Madali lang yan. Halika at sasamahan kita. Sa poso sa gilid ng bakuran, pinakita ni Tomas kung paano ibaba at itaas ang bomba ng tubig hanggang lumabas ang malinaw na agos. Kailangan
Steady lang ang paghila. Huwag masyadong mabilis. Paliwanag niya habang hawak ang kahoy na hawakan ng poso. Sinubukan ni Elena, ngunit sa unang 3 hila ay wala pa ring tubig na lumalabas. Parang mas mahirap pala kaysa sa iniisip ko. Natatawang sabi niya. Kailangan lang ng tiyaga, sagot ni Tomas. Saka tinulungan siyang buhapin ang mabigat na timba pabalik sa ubo. Habang kumakain sila ng tanghalian, nagsimula silang magkwentuhan. Ikwento ni Elena na nagpunta siya sa baryo upang maghanap ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit hindi siya nagbigay ng pangalan o karagdagang detalye. Ano pong trabaho ninyo sa bayan? Tanong ni Tomas, nagtatangkang bas makilala pa siya. Wala akong permanenteng trabaho, pero may pinutulungan akong negosyo noon. Sagot ni Elena na may halong pag-aalinlangan. Kahit may mga bagay na hindi pa rin sinasabi si Elena, naramdaman ni Tomas na unti-unti silang nagiging komportable sa isa't isa. Kapag hapon, sabay silang nagdidilig ng halaman. Kapag gabi naman, nagkakape sila habang pinapakinggan ang mahinang patak ng ulan sa bubong. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng maliit na mesa, napansin ni Tomas ang paraan ng pagtingin ni Elena sa paligid ng kubo. Para bang sinusuri nito ang bawat sulok, bawat detalye ng payak na tahanan. Hindi ka ba nahihirapan dito? Tanong ni Tomas, tinutukoy ang kawalan ng maraming kagamitan at luho. Umiling si Elena. Sa totoo lang, mas tahimik dito. Wala yung ingay at gulo na nakasanayan ko. Kinabukasan, habang nasa bukid si Tomas, lumapit si Elena, dala ang isang maliit na basket ng mga gulay na kanyang pinulot mula sa gilid ng taniman. Pwede ba kitang tulungan dito araw-araw? Tanong niya. Nagulat si Tomas, ngunit natuwa. Kung gusto mo, pero baka mahirapan ka. Hindi madali ang trabaho sa bukid. Nasanay na rin akong mahirapan sa ibang paraan. Sagot ni Elena na may makahulugang ngiti. Sa mga sumunod na araw, kitang-kita ang pagbabago sa kubo ni Tomas. May mga bulaklak na itinanim ni Elena sa gilid ng bintana. May mga kurtinang gawa sa lumang tela na isinabit niya para magkaroon ng kaunting kulay ang loob. Kahit paano, naging mas maaliwalas ang kapaligiran. Ngunit higit sa lahat, naging magaan ang pakiramdam ni Tomas tuwing kasama niya si Elena. May mga sandaling napapatingin siya rito habang abala ito sa pag-aayos ng mga gulay o sa paghuhugas ng pinggan. May kung anong hindi maipaliwanag na damdamin ang unti-unting umuusbong sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman mula nang mawala ang kanyang mga magulang at mabuhay mag-isa. At habang dahan-dahan silang nagkakakilala, pareho rin nilang hindi namamalayan na sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang koneksyon nilang dalawa, isang koneksyon na magiging pundasyon ng mga susunod na pagsubok na kanilang sabay na haharapin. Makalipas ang halos 1 linggo mula nang dumating si Elena sa kubo ni Tomas, unti-unting nagiging normal sa kanya ang presensya ng babae sa kanyang tahanan. Ngunit isang umaga, habang pauwi siya mula sa palengke sakay ng kanyang bisikleta, napansin ni Tomas ang 2 lalaking hindi niya kilala na naglalakad sa gitna ng baryo. Suot ng mga ito ang mamahaling Amerikana. Kahit mainit ang panahon, may dalang maliliit na bag at may suot na mamahaling relo na halatang hindi karaniwang gamit ng mga taga roon. Napatigil siya sa gilid ng kalsada nang marinig niyang tinatanong ng isa sa kanila ang tindera ng karinderya. May nakita ba kayong babaeng naglalakad mag-isa nitong mga nakaraang araw? Maputi, mahaba ang buhok at nakakot? Tanong ng mas matangkad sa kanila na may malamig na tinig. Sumulyap si Tomas mula sa gilid, pinagmamasdan ang reaksyon ng tindera. Wala po akong nakitang ganyan, sir. Sagot ng babae, halatang kinakabahan. Umuntong hininga ang isa pa at sabay silang nagpatuloy ng paglalakad. Nayon ay patungo naman sa kabilang dulo ng baryo.
kung saan maraming mga kubo at bahay na yari sa kahoy. Nagpatuloy si Tomas sa pagbibisikleta, ngunit ramdam niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang makarating sa kubo, agad niyang nakita si Elena na nagwawali sa bakuran. "Elena," tawag niya, mababa ang boses. "Pumasok ka muna sa loob." Nagulat ang babae, ngunit sumunod. Pagkapasok, isinara niya ang pinto at lumapit sa kanya. "Bakit? May nangyari ba?" tanong ni Elena, bakas sa mukha ang pag-aalala. May dalawang lalaking nag-iikot sa baryo. Nagtatanong sila tungkol sa isang babaeng mag-isa na kamukhang kamukha mo ang deskripsyon. Kumuyong ng kamao si Elena at bumuntong hininga. "Alam ko na, sila ang dahilan kung bakit ako umalis." Tumingin siya kay Tomas. Seryoso ang tinig. "Tomas, hindi ako basta naligaw. May mga taong gusto akong hanapin at hindi iyon para sa mabuting dahilan." Hindi na nagtangka si Tomas na mag-usisa ng buong detalye. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay mapanatiling ligtas si Elena. "Simula ngayon, iwasan mong lumabas ng mag-isa. Kung kailangan, dito ka muna palagi." Tumango si Elena. Kita sa mukha ang takot na pilit niyang tinatago. Kinahapunan, lumabas si Tomas para mag-igib ng tubig sa poso. Habang naglalakad siya, nasalubong niya si Mang Lito. "Tomas, may mga estranghero na nagpunta sa kabilang purok. Sabi ng iba, may malaking gantimpala raw para sa sino mang makapagsabi kung nasaan yung hinahanap nila." Bulong nito. Napakunot ang noo ni Tomas. "Gantimpala? Gaano kalaki?" "Hindi ko alam ang eksaktong halaga, pero sabi nila sapat na para makabili ng bagong lupa at bahay." Pag-uwi niya sa kubo, hindi niya binanggit ang tungkol sa gantimpala. Alam niyang may mga tao sa baryo na maaaring matukso sa ganoong alok. Mas lalo niyang naramdaman ang pangangailangang maging maingat. Kinagabihan, habang nag-aayos sila ng hapunan, muling nagsalita si Tomas. "Elena, kung sakaling may magtanong sa paligid, anong gusto mong sabihin ko?" Nag-isip sandali si Elena bago sumagot. "Sabihin mo na lang na pamangkin mo ako na galing sa bayan at nandito lang para magpahinga." Tumango si Tomas, kahit alam niyang mahirap itago ang presensya ng isang taong hindi sanay sa buhay baryo. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat sila. Kapag lumalabas si Tomas, sinisigurado niyang nakapasok sa loob si Elena at nakasarado ang lahat ng bintana. Kapag may kumakatok sa pinto, pareho silang natitigilan bago ito buksan. Isang hapon, habang nag-aayos si Tomas ng mga tanim, napansin niyang nasa gilid ng bakuran si Elena, nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito. "Anong tinitingnan mo?" tanong niya. "Iniisip ko hanggang kailan ko magagawang magtago." Sagot ni Elena, halos pabulong. "Pero salamat, Tomas. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na may tumutulong sa akin ngayon." Sa mga salitang iyon, mas lalong tumibay ang desisyon ni Tomas. Kahit delikado, gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang babaeng ito laban sa kung sino mang may masamang balak sa kanya. Ang hindi niya alam, magsisimula pa lang ang mas malalaking pagsubok na sabay nilang haharapin. Sa mga araw na magkasama sila sa kubo, unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni Tomas. Kung dati palaging tahimik ang bawat umaga, ngayon ay may maririnig na kaluskos sa kusina o mahinang awit na inaawit ni Elena habang nag-aayos ng mga gamit. Hindi niya inakalang ang simpleng pagtulong sa isang estranghero ay magdadala ng kakaibang sigla sa kanyang araw-araw. Isang umaga, habang nasa bukid si Tomas at abala sa pagtatanim ng bagong binhi ng talong, sumunod si Elena, dala ang isang basket ng tubig. "Hindi mo na kailangang magdala niyan," sabi ni Tomas, bahagyang nag-aalala. "Mabigat yan para sa'yo." Ngumiti si Elena at umiling. "Gusto ko lang tumulong." Hindi pwedeng ikaw lang ang nagtatrabaho. Kinuha niya ang timba at itinabi sa tabi ng punla. "Sige, pero kapag napagod ka, sasabihin mo agad." Habang nagtatrabaho sila sa ilalim ng maagang araw, napapansin ni Tomas kung paano dahan-dahan na ring natututo si Elena.
Hindi na ito ganoon kabagal sa paghuhukay, pat natututo na rin siyang mag-ingat para hindi masira ang mga punla. Sa bawat sandaling magkalapit ang kanilang mga kamay habang nagtatanim, may kakaibang init na dumadaloy sa dibdib ni Tomas. Init na matagal na niyang nakalimutang maramdaman. Pagdating ng hapon, madalas silang maupo sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng bukid. Doon sila nagbabahagi ng mga kwento. Si Tomas, tungkol sa kanyang kabataan, at si Elena, tungkol sa mga lugar na napuntahan niya sa bayan. Hindi ko akalaing may ganito kagandang tanawin dito sa baryo, sabi ni Elena habang nakatingin sa mga palay na kumikislap sa ilalim ng araw. Maganda nga, sagot ni Tomas, pero mas maganda kapag may kasama kang pahalagahan ito. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang nahulog ang tinidor ni Tomas at tumama sa sahig. Nang yumuko siya para pulutin ito, napatingin siya kay Elena at nakita ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito habang nakatitig sa maliit na apoy sa kalan. May iniisip ka ba? Tanong niya, marahang pinutol ang katahimikan. Bahagyang nagulat si Elena, sakang ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala, iniisip ko lang kung hanggang kailan ko kayang manatiling tahimik tungkol sa lahat. Hindi na pinilip ni Tomas na tanungin pa, ngunit sa loob-loob niya, nais niyan iparamdam kay Elena na anuman ang pinagdadaanan nito, handa siyang makinig. Sa mga susunod na gabi, mas dumalas ang kanilang mga mahabang pag-uusap. Tungkol sa mga simpleng bagay gaya ng mga paboritong pagkain. At minsan ay tungkol sa mas seryosong usapan gaya ng buhay at mga pangarap. Hindi nagtagal, napansin din ni Elena ang kabaitan ni Tomas at kung paano ito walang hinihinging kapalit sa bawat pagtulong. Isang gabi, habang nag-aayos si Tomas ng mga gamit bago matulog, lumapit si Elena. Tomas, sabi niya, alam kong hindi madali ang pagkakaroon ng panauhin, lalo na't hindi mo naman ako kilala. Pero gusto kong malaman mong, hindi ko makakalimutan lahat ng ginagawa mo para sa akin. Ngumiti si Tomas at tumugon, hindi mo kailangan magpasalamat. Ang mahalaga, ligtas ka dito. Mula noon, naging mas malapit sila. Madalas silang magtulungan sa gawaing bukid, magluto ng hapunan, at maglakad sa gilid ng ilog kapag walang ginagawa. May mga pagkakataong nagkakatinginan sila at sabay na napapangiti. Para bang may sinasabi ang kanilang mga mata na hindi kayang ilabas sa salita. Ngunit sa likod ng mga magagaan na sandali, alam ni Tomas na may mabigat na dahilan sa likod ng pagtakas ni Elena. Alam din niyan darating ang panahon na kailangan niya itong malaman. Ngunit para sa ngayon, mas pinili niyang namnamin ang katahimikan at pagkakaibigang unti-unti nang nagiging mas malalim pa sa kanyang inaasahan. At sa bawat araw na lumilipas, habang dahan-dahang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa, hindi nila alam na papalapit na rin ang panganib na maglalagay sa kanilang dalawa sa gitna ng mas malaking gulo. Isang gabi, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bukid, sabay na kumain si Tomas at Elena ng hapunan sa maliit na mesa. Ang ilaw ng lampara ang tanging liwanag sa loob ng kubo, at sa labas ay maririnig ang mahinang pag-ugong ng hangin. Tahimik silang kumakain. Ngunit ramdam ni Tomas na may bumabagabag kay Elena. Hindi ito makatingin ng diretsyo at tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. May problema ba? Tanong ni Tomas habang iniabot ang platong may dagdag na kanin. Umiling si Elena, ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumuntong hininga. Tomas, kailangan mo na sigurong malaman ang totoo. Napahinto si Tomas sa pagkain at tumingin sa kanya. Totoo tungkol saan? Huminga ng malalim si Elena bago nagsimulang magkwento. Hindi ako isang ordinaryong babae na naligaw lang. Ako si Elena Montenegro, anak ng bilyonaryong negosyanteng si Roberto Montenegro. Namilog ang mata ni Tomas sa narinig. Alam niya ang pangalang iyon. Isa sa pinakamayamang tao sa bansa, may-ari ng malalaking kumpanya at kilala sa buong bansa. Kung ganoon, bakit ka nandito? Bakit ka naglalakad mag-isa sa gitna ng gabi nang makita kita? Tanong ni Tomas, hindi maitago ang pagkabigla.
Muling tumingin si Elena sa kanya, halatang nahihirapan sa mga susunod na sasabihin. Tumakas ako. Gusto nila akong ipakasal sa anak ng kaibigan ng pamilya. Isang lalaking hindi ko mahal. Hindi ako binigyan ng pagpipilian. Para sa kanila, mahalaga lang ang negosyo, hindi ang kalayaan o kaligayahan ko. Natahimik si Tomas, pilit iniintindi ang bigat ng pinagdadaanan ng babae sa harap niya. Kaya pala may mga naghahanap sa iyo. Tumango si Elena. Oo, at malamang ang dalawang lalaking nakita mo sa baryo ay mga tauhan ng pamilya o ng taong iyon. Kapag nahanap nila ako, ibabalik nila ako sa buhay na ayaw ko. Sandaling namayani ang katahimikan. Tanging tunog ng hangin sa labas at pag-ugong ng lampara ang naririnig. Sa kabila ng pagtagulat, hindi nakaramdam si Tomas ng galit o panlalamig. Sa halip, mas naramdaman niya ang pangangailangan nitong tulungan si Elena. Elena, sabi niya sa mahinang tinig, hindi ko alam kung paano kita mapoprotektahan laban sa mga taong yan. Pero sisikapin kong gawin ang lahat para hindi ka nila mahanap. Nagpasalamat si Elena at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa kubo, nakita ni Tomas ang bahagyang ngiti na may kasamang pagluha. Wala akong ibang mapuntahan, Tomas. Kung hindi dahil sa iyo, baka kung saan na ako ngayon. Tulad ng sabi ko noon, tugon ni Tomas, hindi ko hahayaang magpalipas ka ng gabi sa lamig at dilim, at lalong hindi kita hahayaang mapahamak. Kinagabihan, bago sila natulog, mahigpit na isinara ni Tomas ang pinto at sinigurong walang makakapasok nang hindi nila nalalaman. Inayos niya ang mga kahoy sa paligid ng kubo bilang harang at iniwan ang lampara na nakasindi para may ilaw kung sakaling may mangyari. Habang nakahiga siya, iniisip niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanya ngayon. Hindi na lang basta estrangherong tinulungan si Elena. Isa na itong taong pinagkakatiwalaan siya at higit sa lahat, taong nagsisimula ng magkaroon ng espesyal na lugar sa kanyang puso. Sa kabilang dako, si Elena ay nakatitig sa kisame ng maliit na silid. Iniisip kung tama ba ang naging desisyon niyang magtapat kay Tomas. Ngunit habang naaalala niya ang kabutihang ipinakita nito mula sa unang gabi, alam niyang wala nang mas ligtas na lugar para sa kanya ngayon kundi ang kubong ito at ang taong handang ipaglaban ang kanyang kalayaan. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng baryo, nagsimula ang isang mas malinaw na pangako sa pagitan nila na anuman ang mangyari, haharapin nila ng magkasama ang mga darating na pagsubok, kahit na ang mga ito'y magmula pa sa makapangyarihang kamay ng pamilya at mundo na iniwan ni Elena. 2 araw matapos magtapat si Elena ng kanyang tunay na pagkatao, mas naging alerto si Tomas. Madalas na niyang ikandado ang pinto kahit araw at bantayan ang paligid ng kubo. Ngunit isang hapon, habang abala siya sa pag-aani ng ilang gulay sa ilid ng bukid, napansin niyang may mga lalaking naglalakad sa di kalayuan. 3 sila, pawang nakasuot ng maayos na pantalon at leather shoes, bagay na hindi uso sa mga taga-baryo. May dala silang mga maliliit na bag at halatang hindi basta bisita lang. Pinagmasdang ni Tomas mula sa malayo ang kilos ng mga ito. Paminsan-minsan, tumitigil sila para kausapin ang ilang kapitbahay. Kita niya kung paano magtanong ang isa habang hawak ang isang litrato. Mula sa distansya, alam niyang iyon ay larawan ni Elena. Agad niyang binitawan ang mga gulay at dali-daling bumalik sa kubo. Pagdating niya, nadatnan niyang si Elena ay naghuhugas ng mga pinggan sa labas. Elena, pumasok ka ngayon din, sabi ni Tomas na may kaba sa tinig. Nagulat si Elena at agad sumunod. Bakit? May nangyari ba? Yung mga lalaking hinuhulaan kong hinahanap ka, nandito na sa baryo. May dala silang litrato mo. Mabilis na kumilos si Tomas. Isinara niya ang mga bintana at inilak ang pinto. Kailangan muna nating magtago. Hindi ligtas na manatili rito. Pero saan tayo pupunta? Tanong ni Elena, halatang kabado. May lumang kamalig sa likod ng bukid.
malayo sa kalsada. Doon muna tayo magpalipas ng gabi. Bit-bit ang ilang delatang pagkain, tubig at kumot, lumabas silang dalawa sa likod ng kubo at dumaan sa masukal na bahagi ng lupa upang iwasan ang mata ng mga nag-iikot. Sa bawat yabag, ramdam ni Tomas ang bilis ng tibok ng puso ni Elena. Madilim na nang makarating sila sa lumang kamalig na yari sa kahoy at yero. Gamit pa rin hanggang ngayon para mag-imbak ng ilang gamit sa bukid. Pagpasok nila, inilatag ni Tomas ang kumot sa sahig na gawa sa matibay na kahoy. "Pasensya na, hindi komportable rito," wika niya. "Hindi mahalaga yan," sagot ni Elena. Humihingal pa rin. "Ang mahalaga, ligtas tayo." Maya-maya pa, narinig nila ang mahinang kaluskos sa di kalayuan. Napatigil silang pareho. Pinatay ni Tomas ang maliit na lampara para hindi makita ang kanilang kinaroroonan. Sa pagitan ng katahimikan, maririnig ang manayabag ng dalawang tao sa labas ng kamalig. "Sigurado ka bang may nakakita sa kanya rito?" Wika ng isang boses, mababa at malamig. "Oo, isang matanda ang nagsabi na may babaeng tumutugma sa deskripsyon natin. Pero hindi pa natin siya nakikita ngayon." Nanatili silang nakapikit at hindi gumagalaw hanggang sa unti-unting lumayo ang mga yabag. Nang masigurong wala na ang mga ito, muling nagsindi si Tomas ng lampara. "Elena, kailangan nating maging mas maingat. Hindi na ito biro." Tumango si Elena, nakahawak sa dibdib na para bang pinipigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kaya to, Tomas. Pero natatakot akong bumalik sa kanila." Kinabukasan, bumalik sila sa kubo ng maaga, sinisigurong walang nakakasunod. Ngunit mula noon, naging mas mahigpit ang kanilang pagbabantay. Hindi na rin lumalabas si Elena maliban na lang kung kasama si Tomas. At tuwing nakaririnig sila ng yabag sa labas o tatok sa pinto, kapwa sila natitigilan, handa sa pinakamalala. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang banta. Ngunit kasabay nito, mas lumalalim ang tiwala ni Elena kay Tomas. Sa kabila ng panganib, ramdam niyang mas pipiliin nitong ilagay sa alanganin ang sarili kaysa isuko siya sa mga taong humahabol. At para kay Tomas, malinaw na hindi na lang ito basta responsibilidad. Ito ay isang laban na personal na niyang tatahakin para sa babaeng pinili ng pagkakataong pumasok sa kanyang buhay. 3 araw matapos ang gabing nagtago sila sa lumang kamalig, ramdam ni Tomas na hindi na ligtas para kay Elena ang manatili sa baryo. Lalo pang dumami ang mga balitang may mga estrangherong patuloy na nag-iikot at nagtatanong tungkol sa isang babae. Kahit ang ilang kapitbahay na kilala ni Tomas ay nagbabanggit na may mga inalok ng gantimpala kapalit ng impormasyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kubo, lumapit si Tomas kay Elena na nakaupo sa bangko at tila malalim ang iniisip. "Elena, kailangan na nating mag-usap ng seryoso." Panimula ni Tomas, mabigat ang pinig. "Hindi na ligtas dito. Araw-araw mas lumalapit sila sa pagkakatuklas kung nasaan ka." Tumingin si Elena, bakas sa mga mata ang pag-aalala. "Kung aalis ako rito, saan naman ako pupunta? Ayaw kong bumalik sa kanila. Ayaw kong masakal ulit sa buhay na pinili nila para sa akin." "Alam ko," sagot ni Tomas, "pero mas takot akong makita kang madala nila laban sa kagustuhan mo. Baka mas mapanganib pa kung magpapatuloy tayong nagtatago rito sa baryo." Nagkaroon ng katahimikan. Tanging tunog ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Maya-maya, bumuntong hininga si Elena. "Kung sakali, sasamahan mo ba ako? Kahit hanggang sa makahanap ako ng ligtas na lugar?" Tumingin si Tomas ng diretso sa kanya. "Oo, hindi kita pababayaan." Kinabukasan, pinili nilang mag-impake ng ilang mahahalagang gamit. Kinuha ni Tomas ang kaunting naipon niyang pera at inilagay sa maliit na supot. Nagdala sila ng ilang damit, tubig at pagkain na pwedeng tumagal ng ilang araw. Habang inaayos ni Tomas ang mga gulay sa bayong, bigla siyang tinanong ni Elena, "Tomas, hindi ka ba nagdadalawang isip? Lahat ng ito panganib na para sa'yo." Umiling si Tomas. "Mas mahirap para sa akin na hayaan kang mag-isa. Kung kasama kita,
mas alam kong may magbabantay sa'yo. Bago sila umalis kinagabihan, dumalaw si Mang Lito sa kubo. Tomas, balita ko aalis ka, sabi nito habang nakatingin kay Elena. Pansamantala lang, Mang Lito. May mga bagay lang na kailangan naming ayusin, tugon ni Tomas. Tumango si Mang Lito at iniabot ang isang lumang jacket. Eto, dalhin mo, malamig sa bayan sa mga ganitong buwan. At Tomas, mag-ingat ka. Hindi lahat ng taong ngumimiti ay kaibigan. Pagsapit ng gabi, nagsimula silang maglakad patungo sa kalsada kung saan may sasakyang papuntang bayan. Tahimik ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang kanilang gabay. Sa bawat hakbang, dama ni Tomas ang bigat ng desisyong iniwan niya pansamantala ang lupang pinaghirapan niya. Ngunit alam niyang ito ang pinakamabuting hakbang para sa kaligtasan ni Elena. Habang nasa biyahe, nakatingin si Elena sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa malalayong kabahayan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, Tomas, bulong niya. Basta't magkasama tayo, haharapin natin. Sagot ni Tomas, hinawatan ng kanyang kamay bilang pagtitiyak. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na wala ng atrasan. Pinili nilang harapin ang panganib at kawalan ng kasiguraduhan kaysa manatili sa isang lugar na maaaring maging bitag anumang oras. Sa isipan ni Tomas, malinaw na ang kanyang pakel. Hindi lang siya magsasaka na nagpatuloy ng isang naliligaw na babae. Siya na ngayon ang magiging tagapagtanggol nito kahit saan man magdala ang kanilang landas. Madaling araw nang makarating sina Tomas at Elena sa terminal ng bus patungong siyudad. Hindi sanay si Tomas sa liwanag ng malalaking poste at sa dami ng mga taong nagmamadali, kahit ganoong kaaga pa lang. Para sa kanya, sanay ang mga mata sa malawak na bukirin at tahimik na kalsada ng baryo. Ngayon, tila ba bawat tunog, bawat inaw at bawat tao ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaba. Sumakay sila ng bus at sa mahigit 3 oras na biyahe, tahimik lang silang magkatabi. Minsan ay napapatingin si Tomas kay Elena na nakasandal sa bintana habang nakatingin sa malalayong gusali na unti-unting lumilitaw. May lungkot sa mga mata nito, ngunit naroon din ang kakaibang determinasyon. Pagdating nila sa syudad, sinalubong agad sila ng ingay ng trapiko at amoy ng usok mula sa mamasasakyan. Lumakad sila hanggang sa isang mataas na gusali na hindi kalayuan sa terminal. Huminto si Elena sa harap nito at tumingin kay Tomas. Dito nakatira ang pamilya ko, mahina nitong sabi. Napatingala si Tomas isang gusali na gawa sa salamin at bakal, malayo sa simpleng kubo na tinitirhan niya. Sigurado ka bang gusto mo nang pumasok? Tanong niya, halata ang pag-aalala. Tumango si Elena, ngunit halatang kinakabahan. Oo, panahon na. Pagpasok nila sa lobby, agad silang nilapitan ng isang gwardya. Ma'am Elena, kayo nga po ba? Bago pa makasagot si Elena, may isa pang lalaking lumapit. Isang matanda na naka-Amerikana at halatang kanang kamay ng pamilya. Salamat sa Diyos at ligtas ka, wika nito. Sumama ka na sa akin, naghihintay na ang ama mo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Tomas at bumulong. Sasama ka sa akin. Hindi na tumutol si Tomas. Sumakay sila ng elevator hanggang sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang maluwang na opisina na puno ng mamahaling kagamitan. Sa gitna, nakaupo ang isang matikas, mulip halatang nag-aalalang lalaki, si Roberto Montenegro. Elena, halos bulong nito, ngunit puno ng emosyon. Tumayo siya at niyakap ang anak ng mahigpit. Papa, sagot ni Elena at doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Matapos ang ilang minuto, lumingon si Roberto kay Tomas. At ikaw, sino ka? Bago pa makasagot si Tomas, nagsalita si Elena. Siya ang taong nagligtas sa akin. Kung hindi dahil kay Tomas, baka wala na ako ngayon. Tumingin si Roberto ng diretso sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Salamat, Tomas. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Umiling si Tomas. Hindi ko ginawa para sa kapalit. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama.
Nagpatawag si Roberto ng pagkain at tinulungan silang makapagpahinga sa isang guest room. Ngunit habang naroon si Tomas, ramdam niya na hindi siya nababagay sa kapaligirang iyon. Ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan at bawat taong dumadaan ay nakadamit ng pormal at mabango. Naiisip niya ang baryo, ang kubo at ang simpleng buhay na iniwan niya. Kinagabihan, lumapit si Elena sa kanya. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero gusto kong malaman mong hindi magbabago ang tingin ko sa'yo kahit saan tayo naroroon. Ngumiti si Tomas, bagamat may halong lungkot. Elena, masaya ako na ligtas ka na, pero alam kong ibang mundo ito at baka hindi talaga ako kabilang dito. Huwag mong sabihin yan, mariing tugon ni Elena. Kung saan ako, gusto kong naroroon ka rin. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Tomas na malapit na siyang humarap sa desisyong matagal na niyang iniwasan. Ang magpatuloy sa mundong hindi kanya o bumalik sa tahimik na buhay na nakasanayan niya. At sa mga susunod na araw, mas lalo pa itong magiging malinaw. 2 araw na ang lumipas mula nang ibalik ni Tomas si Elena sa piling ng pamilya nito. Sa panahong iyon, ginawang maginhawa ng mga Montenegro ang pamamalagi ni Tomas sa syudad. May maluwang siyang kwarto, masasarap na pagkain, at kahit anong kailangan niya ay madaling maibigay. Ngunit sa bawat oras na dumadaan, mas lalong malinaw sa kanya na hindi siya nababagay sa mundong ito. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa beranda ng guest room, tanaw ang mga ilaw ng syudad, lumapit si Elena. Bakit parang malayo ang iniisip mo? Tanong niya. Marahang naupo sa tabi niya. Iniisip ko lang kung ito ba talaga ang lugar para sa akin. Sabot ni Tomas, hindi inaalis ang tingin sa tanawin. Sanay ako sa lupa, sa hangin ng bukid at sa katahimikan ng baryo. Dito, para bang palaging may hinahabol ang lahat. Napayuko si Elena. Alam na kung saan patutungo ang usapan. Tomas, ayokong mawala ka sa tabi ko. Alam kong magkaiba ang mundo natin, pero pinutol siya ni Tomas. Marahang hinawakan ang kanyang kamay. Elena, ligtas ka na. At iyon lang naman ang pinaka-importante para sa akin. Pero kung manatili ako rito, baka mas lalo lang akong maging pabigat sa'yo. Dapat, bumalik na ako. Napuno ng katahimikan ang pagitan nila. Sa kabila ng sakit sa puso ni Elena, naiintindihan niya ang desisyon ni Tomas. Kinabukasan, kinausap niya ang ama. Papa, aalis na si Tomas. Babalik na siya sa baryo. Malungkot niyang pahayag. Tumingin si Roberto kay Tomas. Kung iyon ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero gusto kong malaman mo na palagi kang may lugar dito sa bahay ko. At kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit. Maraming salamat po, sagot ni Tomas. Taos-puso ang tinig. Pero mas mabuti pong bumalik ako sa lugar na alam kong kaya kong mabuhay at makatulong. Kinabukasan ng umaga, bago siya umalis, hinarap siya ni Elena sa gate ng mansion. Tomas, hindi ko malilimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Huwag mong kalilimutan na may babaeng laging nagdarasal para sa iyo sa syudad. Ngumiti si Tomas, pilit tinatago ang lungkot. At may magsasaka ring laging maghihintay sa iyo sa baryo. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng lupa at ng malamig na simoy ng hangin sa umaga. Ngunit hindi may kakaila na may kakaibang katahimikan sa kanyang kubo. Wala na ang presensya ni Elena. Wala na ang tinig na nagbibigay ng sigla sa kanyang mga araw. Sa mga sumunod na linggo, muling binalikan ni Tomas ang dati niyang rutina. Bumangon ng maaga, nagbungkal ng lupa, nag-ani at nagdala ng paninda sa bayan. Ngunit sa bawat gawain, hindi niya maiwasang maalala ang mga araw na magkasama sila ni Elena. Kung paano siya ngumiti habang natututo mag-igib o kung paano siya natawa sa simpleng kwento sa ilalim ng punong kahoy. Bagamat masakit sa kanya ang paglayo, alam ni Tomas na iyon ang tamang desisyon dahil para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo kahit pa ang kapalit ay ang sariling kaligayahan. Makalipas ang halos 2 buwan mula nang bumalik si Tomas sa baryo, unti-unti nang bumalik sa normal ang kanyang buhay. Hindi na niya iniisip araw-araw ang syudad,
Pero hindi rin nawala sa kanyang alaala si Elena. Sa bawat pag-aani, may mga pagkakataong mapapatigil siya, titingala sa langit at iisipin kung ano na kaya ang ginagawa nito. Isang mahaliwanas na umaga, habang nag-aayos siya ng mga kamatis para dalhin sa bayan, napansin niya ang isang itim na kotse na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang kubo. Hindi karaniwan ang ganitong sasakyan sa baryo, kaya agad siyang nagtaka. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakaitim na Amerikana. Hawak ang isang brown na sobre. "Kayo po ba si Tomas?" Magalang na tanong ng lalaki. "Oo, ako nga. Bavit po." Sagot niya, halata ang pag-aalinlangan. "May ipinapabigay po sa inyo si Miss Elena Montenegro." Sagot ng lalaki, sabay abot ng sobre. "Ito po ang pirmahan na nagpapatunay na sa inyo na ang lupa at mga kagamitan na napasaad dito." Nabigla si Tomas at agad binuksan ang sobre. Nakita niya ang mga papeles na nagsasabing siya na ang bagong may-ari ng karatig lupang dating inaarendahan niya, kasama ang ilang kagamitan tulad ng bagong traktora at mga kasangkapang pangbukid. Mayroon ding liham mula kay Elena. "Tomas, alam kong hindi mo hihingin ito, pero gusto kong malaman mong ito ay mula sa puso. Dahil sa iyo, nabalik ang kalayaan ko at natutunan kong magtiwala ulit sa tao. Sana'y makatulong ito para mas gumaan ang iyong buhay. Lagi kang ligtas sa paningin ko, kahit malayo ka." Elena, napaupo si Tomas sa bangko sa labas ng kanyang kubo. Hawak ang liham. Hindi niya napigilan ang ngiti at ang kaunting luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Lumapit ang lalaki at muling nagsalita. "Kung kailangan ninyo pa ng anumang tulong, huwag po kayong mahihiyang mag-abiso. Nasa inyo na rin po ang contact number ni Miss Elena sa loob ng sobre." Kinabukasan, dinala ni Tomas sa baryo ang magandang balita. "Sa wakas, hindi na ako magbabayad ng upa sa lupa," masayang sabi niya kay Mang Lito. "At may bagong traktora pa para mas mapadali ang trabaho." "Tomas, parang pinagpala ka talaga," sagot ni Mang Lito. "Pero hindi lang dahil sa swerte yan, anak. Bunga yan ng kabutihang loob mo. Sa tulong ng mga bagong kagamitan, mabilis na umunlad ang kanyang taniman. Naging masagana ang ani at kaya na niyang mag-supply hindi lang sa bayan, kundi pati sa karatig na lugar. Nakapagpatayo rin siya ng mas matibay na bubong at nakapaglagay ng maliit na tindahan sa harap ng kubo. Dahil dito, mas naging inspirasyon si Tomas sa mga kababaryo. May ilang kabataang pumupunta sa kanya para magpaturo ng wastong pagtatanim at pangangalaga ng lupa. Sa tuwing tinatanong siya kung paano niya nagawa ang lahat ng ito, ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, may parte pa rin sa kanya na tahimik na naghihintay. Naghihintay kung darating pang muli ang araw na muling makikita niya si Elena. Hindi bilang babaeng tinulungan niya, kundi bilang kaibigan na matagal nang may espesyal na lugar sa kanyang puso. Matalipas ang 2 taon mula nang huli silang magkita, mas lalo pang umunlad ang buhay ni Tomas. Ang dating maliit na taniman ay lumawak na at ngayon ay may mga trabahador na siyang katuwang. Ang tindahan sa harap ng kanyang bahay ay lumaki na rin at naging tambayan ng mga taga-baryo na bumibili ng ani at iba pang paninda. Sa kabila ng tagumpay, tahimik pa rin ang puso niya pagdating sa isang bagay. Ang alaala ni Elena. Isang hapon ng Disyembre, abala si Tomas sa pag-aayos ng mga bagong ani nang marinig niya ang ingay ng isang kotse na huminto sa harap ng kanyang tindahan. Napatingin siya at agad na napatigil ang kanyang kilos nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang babaeng nakasimpleng puting bestida at may dalang maliit na basket ng prutas ang bumaba. Nang magtama ang kanilang mga mata, para bang huminto ang oras. "Elena!" Halos hindi makapaniwala si Tomas. Ngumiti si Elena at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita niya ulit ang ngiting iyon na dati nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mga araw. "Tomas, kumusta ka?" Lumapit siya at sa pagitan ng kaba at tuwa, tinanong, "Ikaw, kumusta ka? Baka hindi na kita makikita ulit." Naglakad sila papasok sa tindahan at naupo sa isang mesa. Ipinaliwanag ni Elena na sa loob ng 2 taon, unti-unti niyang inayos ang sarili at natutunan kung paano pamahalaan ang sariling buhay.
May sarili na akong negosyo ngayon, Tomas. Maliit lang, pero akin. At ngayon, wala nang pumipilit sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ani Elena, puno ng pagmamalaki, ngunit may halong emosyon. Tumingin siya kay Tomas at bahagyang ngumiti. Matagal kong inisip kung dapat pa ba akong bumalik dito. Natatakot akong baka nakalimutan mo na ako. Umiling si Tomas, hindi kita makakalimutan, Elena. Kahit anong gawin ko, palagi kang nasa isip ko. Lalo na sa mga panahong mahirap, ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy akong nagsikap. Sandali silang natahimik, pinapakinggan ang ingay ng hangin sa labas. Sa bawat titig nila sa isa't isa, ramdam ang dalawang taong punong-puno ng mga tanong at hindi nasabing damdamin. Ngunit sa oras na yon, hindi na mahalagang nakaraan. Ang mahalaga ay naroon silang muli, magkatapat at may pagkakataong magsimula ulit. Inimbitahan ni Tomas si Elena na maglibot sa bukid. Habang naglalakan sila sa pagitan ng mga hanay ng tanim, ipinakita niya ang mga pagbabago mula nang huli silang magkasama. Lahat ng ito, mas mabilis kong naabot dahil sa tulong mo noon, wika niya. Ngumiti si Elena at sagot, "Hindi lang dahil sa akin iyon, Tomas, dahil yan sa sipag mo at sa puso mong marunong magmahal ng kapwa." Pagsapit ng dapiapon, umipo sila sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng bukid, parehong lugar kung saan dati silang nagkukwentuhan. "Tomas," bulong ni Elena, "ngayon na hawak ko na ang sarili kong buhay. Gusto kong malaman mo na kung papayag ka, gusto kong mas madalas nang maging parte ng buhay mo." Hindi na kumibo si Tomas, bagkus ay ngumiti lang at tumango. Sa kanilang pagbabalik na ito, alam nilang pareho na hindi na lamang sila basta magsasaka at babaeng tinulungan. May pagkakataon na silang ayusin ang mga damdaming matagal nang nanahimik, at sa pagkakataong ito, hindi na sila hahayaang maglaho muli. Mula nang muling bumalik si Elena sa baryo, naging bahagi na muli siya ng araw-araw na buhay ni Tomas. Hindi na siya tulad ng dati na tila banyaga sa gawain sa bukid. Ngayon, masigasig na siyang natututo at sumasama sa lahat ng ginagawa ni Tomas. Isang umaga, habang maagang nagdidilig si Tomas ng mga tanim, lumapit si Elena bit-bit ang maliit na timba ng tubig. "Sabi mo noon, kailangan steady lang ang paghila sa poso, di ba?" Tanong niya na may bahagyang ngiti sa labi. Tumawa si Tomas. "Aba, natatandaan mo pa. Sige, ipukita mo nga sa akin." Maingat na hinila ni Elena ang hawakan ng poso at mabilis na napuno ang timba. "O ayan, hindi na ako yung babaeng halos mawalan ng hininga sa paghila nito." Imposibleng makalimutan ko yon, biro ni Tomas sabay tawa. Unti-unting lumawak ang sakahan ni Tomas sa tulong ng dagdag na kagamitan na ibinigay ni Elena noon. Ngunit higit sa lahat, mas naging magaan ang trabaho dahil laging naroon si Elena upang mag-alok ng tulong. Kahit minsan ay nauuwi sa pagtatawanan ang kanilang gawain. Minsan, habang nagaani ng talong, hindi sinasadyang natapakan ni Elena ang isang punla. "Ay, sorry, napatay ko yata," bulalas niya. "Wala yan, basta wag mong patayin lahat," tugon ni Tomas na nakangiti. Sa mga hapon, madalas silang maupo sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng bukid, katulad ng dati. Doon sila nagkukwentuhan tungkol sa mga plano para sa sakahan at pati na rin sa mga simpleng pangarap sa buhay. "Tomas," sabi ni Elena minsan, "iniisip ko baka pwede tayong magtayo ng maliit na pwesto sa bayan para maibenta ng mas mabilis ang ani." Magaan na tumango si Tomas. "Magandang ideya yan. Makakatulong para hindi na ako araw-araw bumabiyahe at baka mas kumita pa tayo." Tinanggap din ng buong baryo si Elena ng buong puso. Sa simula, may ilang nagtataka kung bakit bumalik ang anak ng isang bilyonaryo para mamuhay sa baryo. Pero kalaunan ay nakita nilang totoo ang kanyang intensyon na tumulong at maging bahagi ng komunidad. Nagtuturo siya sa mga bata ng simpleng kaalaman tungkol sa paghahalaman at madalas ay siya ang nag-aayos ng maliliit na pagtitipon para magpasalamat sa masaganang ani. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kubo, nakatingin sa bituin, nagsalita si Tomas. "Elena, hindi ko inakalang darating ang araw na ganito tayo.
Noon, iniisip ko lang paano mabubuhay sa susunod na linggo. Ngayon, may katuwang na ako hindi lang sa bukid kundi sa buhay. Tumingin si Elena sa kanya, may ngiting ngunit may lambing sa tinig. At ako, hindi ko akalaing makakahanap ako ng tahanan sa isang lugar na malayo sa kinagisnan kong mundo. Pero dito, at kasama ka, dito ako mas masaya. Sa mga susunod na buwan, naging mas maayos ang takbo ng kanilang sakahan. Nakapagpatayo sila ng maliit na bodega para sa imbakan ng ani at mas dumami ang kanilang suki sa bayan. Hindi na lang basta magsasaka si Tomas, sa mata ng mga tao, isa na siyang taong nakapagpabago ng buhay ng isang babae at nakabuo ng kwento ng pag-ibig na hindi nakabase sa yaman, kundi sa tiwala at respeto. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanilang dalawa na ang kanilang pagsasama ay hindi na basta pansamantala. Ito na ang simula ng isang bagong yugto kung saan magkasama nilang haharapin ang lahat ng darating, sa bukid man o sa buhay. Maalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang maging bahagi ng baryo si Elena, naging natural na ang presensya niya sa sakahan at sa buhay ni Tomas. Dumating ang araw na halos lahat ng tao sa baryo ay kilala na siya hindi bilang anak ng bilyonaryong Montenegro, kundi bilang si Elena, ang babaeng kasama ni Tomas sa lahat ng hirap at saya. Isang umaga ng tag-init, abala sila ni Tomas sa pag-aayos ng mga paninda para sa lingguhang palengke. Habang binabalot niya ang mga gulay, napansin ni Elena ang kakaibang pagkilos ni Tomas. Tila ba may tinatago? Parang may iniisip ka, Tomas? Puna ni Elena habang inaayos ang mga talong sa bayong. Ngumiti lang si Tomas at umiling. Wala to. Basta magbihis ka mamaya, may pupuntahan tayo. Kailangan bang maganda ang suot ko? Tanong niya, bahagyang nag-aalangan. Oo, sagot ni Tomas, may halong biro. Gusto kong mas maganda ka pa sa lahat ng tanawin sa paligid. Pagsapit ng hapon, dinala ni Tomas si Elena sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng bukid. Ang parehong lugar kung saan sila unang nag-usap ng malalim noong nagtatago pa siya sa baryo. May nakahanda ng simpleng mesa na gawa sa kahoy. May mga bulaklak na pinipon mula sa paligid at pagkain na inihanda mismo ni Tomas. Elena, panimula niya, medyo kinakabahan. Alam ko na marami na tayong pinagdaanan. Mula sa gabing pinatuloy kita sa kubo, hanggang sa pagharap natin sa mga panganib at panalis mo para ayusin ang buhay mo, hanggang sa bumalik ka ulit dito. Tumango si Elena, nakikinig ng mabuti. At sa lahat ng yon, Tomas, hindi ko makakalimutan na hindi mo ako iniwan. Huminga ng malalim si Tomas at inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may simpleng singsing na pilak. Elena, hindi ako mayaman. Wala akong kayang ibigay na marangyang bagay, pero kung tatanggapin mo, gusto kong ialay sa iyo ang buhay ko. Gusto kong maging magkasama tayo hindi lang sa bukid, kundi sa lahat ng darating na taon. Napaiyak si Elena, hindi dahil sa singsing, kundi sa lalim ng kahulugan ng bawat salita ni Tomas. Tomas, oo, walang mas hihigit pa sa buhay na kasama ka. Ilang linggo lang matapos ang pag-aalok, ginanap ang kanilang kasal sa maliit na kapilya sa baryo. Dumalo ang halos lahat ng kapitbahay at maging si Roberto Montenegro ay personal na pumunta para ibigay ang kanyang basbas. Hindi siya dumating na parang makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang ama na nagpapasalamat sa lalaking nagligtas at nagmahal sa kanyang anak. Matapos ang kasal, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay nila. Magkasama nilang pinamahalaan ang sakahan, pinalawak ang tindahan at sinigurong patuloy na makikinabang ang buong baryo sa masaganang ani. Si Elena, na dating takot sa simpleng buhay, ay masaya na ngayong magising araw-araw sa amoy ng lupa at sa init ng araw sa bukid. Si Tomas naman, na dating nag-iisa, ay natutong buksan muli ang kanyang puso at tanggapin na minsan ang kapalaran ay may dalang himala sa pinakamahina at pinakamalamig na gabi. Sa tuwing natatapos ang isang araw, madalas silang umupo sa veranda ng kanilang bagong bahay. Hindi marangya, ngunit matibay at puno ng alaala. Doon, magkahawak ang kamay,
Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Tomas, sabi ni Elena minsan, alam mo bang hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka? Ngumiti si Tomas at tumugon. At Elena, kahit ulitin pa ng kapalaran ang lahat ng pinagdaanan natin, pipiliin pa rin kitang tulungan, mahalin at patuloy na alagaan. At sa katahimikan ng baryo, habang unti-unting nagdidilim ang paligid, malinaw sa kanilang dalawa na natagpuan na nila ang tahanan sa isa't isa. Isang tahanang hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng pag-ibig at tiwala na pinanday ng panahon.